Magandang araw po sa ating lahat. Ipagpapatuloy po natin ngayon ang iba pang uri ng halamang ugat dito sa Bundok Isarog, ang ligaw na ugat. Unahin natin ang tinatawag namin sa Bicol na namo, na sa Tagalog naman ay nami. Ang namo ay gumagapang sa mga puno ng kahoy, buhat sa ugat na may habang ilang metro. Ang mga tangkay nito ay maraming tinik. Ang kanyang dahon ay hugis puso. At ang kanyang ugat ay may dilaw na katas. Pag ang namo ay nasa tama ng panahon na anihin, ito ay umaabot hanggang sa 15 kilo. Isang palatandaan po ito ay handa ng hukayin ay kapag ang dulo ng tangkay ay hindi na patungong baba, kundi po taas. Alam ng lahat na ito ay nakakalason. Kaya talagang maingat naming sinusunod ang dapat gagawin sa pag-aani. Paglilinis ng maalis ang lason bago ito ay lutuin. Ang aming kinagisnang kaugalian sa paghahanda ay ang kaagad-agad na tinatalupan ang laman. Ginagayat ng manipis at ibabad sa kaunting tubig na may asin sa 3 araw. Sa ika-4 na araw, ito ay ilalagay namin sa sako at binababad ulit sa umaagos na ilog ng buong araw. Samantalang ang iba ay binababad sa ilog ng 3 araw. Iyatin ako pagkuna mahalat kita tulong aldaw bag pasawa anong punit kapasawa na tulong aldaw naman tapi ng pasawa luwas ng tubig. Pumunta na po dun sa ilog si Pai Efren para ipaasaw yung namo. Pupunta kami ng Agwas. Papasawan yung namo. Alam nyo po ba ang namo dito sa amin? Kapag walang bigas, yan po ang kinakain namin. Anong oras po natin yan pa i-print kukunin? Pupunta po tayo sa Agwas ulit para kuhain na natin yung pinasaw na namo. Pero ang oras na po pa i-print? 10 oras na ano? Papunta na po tayo ulit doon. May dala na si Pai Efren na bias. O bias ko napapasan nun sa tukadon, sa lugsoton, kaipuhan na timbangon. Pasaw na. Delikado na naman. Ito yung balong dyan, yun
isa sa palatandaan kung ito ay wala ng lason ay kung ang isda sa palibot nito sa ilog ay buhay. Ang hinuhugasang namo ay handa ng lutuin. Subalit, kung marami ang naani, pagkatapos ng ito ay nahugasan na, binibilad namin ang mga ito sa init ng araw nang hanggang matuyo at iniimbak ng ilang linggo o buwan. Binabayo ang tuyong-tuyong namo ng aming gilay o lola, linulutong kalamay o suman. Gustong gusto naming kainin ang malagkit na ninagang namo sa gata ng niyog o kinakain naming may kinayod na niyog ang linaga. Ito ang pagluluto namin ng namo. Ang hindi namin alam, sa ibang bansa pala, maliban sa kalamay na luto ng aming lola, ito pa ay hinuhurnong mamon at iba-iba pang masasarap na lutuin na para sa amin ay pangarap lamang. Ang kaalaman namin dito sa namo ay bahagya lamang. Nang tanungin ko ang isa sa pinakamatandang giloy sa tribo kung ano ang alam niyang sakit ang mapapagaling ng namo. Ang kanya pong sagot ay, ito daw ay ang pangunahing gamot sa matinding gutom. Tama nga po naman. Ang sagot naman ng isang giloy, gamit daw nila ang katas sa mga sugat ng hayop na gamit sa bukirin gaya ng kalabaw. At pinapahid nila ang katas ng namo sa dulo ng sibat at pana gamit nila noon sa pangangaso. Gayon din sa pamuksa ng mga peste sa tinanim at pagkukulay ng hibla ng abaka. Labis-labis na hinding-hindi makapaniwala para sa amin sa ngayon na sa dalubhasang pananaliksik ng mga laboratorio ng gamot, natuklasan nila ang mahalagang bahagi mula sa ligaw na namo. Nagamit pala ito sa iba't ibang uri ng mga gamot gaya ng pampakalma, kontra namumula, at marami pang iba, na ang lunas ay katulad din kung ihahambing sa iba't ibang mga kasalukuyang kilala nating mga gamot. Hindi namin akalain na ito pala na nandito lang sa amin sa isarog na bubuhay ang ligaw na napakahalaga pala ng saysay. Ang kwentong ito ay tunay na karanasan ng aming giloy at kilay. Noon daw nakaraang digmaan, nang sakupin ng mga dayuhang mandirigma hanggang sa bundok Isarog. Labis daw ang takot nila nang pumasok sa kanilang maliit na kubo ang ilang sundalo na may dalang bayoneta. Siguro sila ay gutom na gutom kasi inutusan ang aming gilay na lutuin ang nakitang isang tambak
na bagong hukay na namo. Sa takot noon ng aming gilay, lalo na't dahil hindi nila maintindihan ang salita ng mga galit na sundalo, sinunod nila ang mga utos nito. Siguro sa sobrang gutom ng mga sundalo, kinain nila lahat ang linagang namo. Nang hindi tumagal, lahat sila ay nahilo. Pagkakataon na nakatakas at nakapagtago ang aming gilay at giloy, kasama yung mga nakatira sa malapit. Purple yam na kilala sa amin bilang ube ay isang matamis na halamang ugat na katutubo sa buong bansa. Ganoon din dito sa amin sa bundok Isarog. Kilala din ito dahil sa matinding lilang kulay na may banayad na tamis at malasang lasa. Ang halamang ugat na ito ay nabubuhay saan man kahit dito sa bundok Isarog. Gustong gusto nito ang lilim na lugar sa ilalim ng mga puno o mga puno ng niyog din. Ang mga ugat nito ay matatag maski na sa bagyo at hindi nasisira sa lupa ng mahabang panahon. Patuloy itong nabubuhay mula sa kahit maliit na piraso ng ugat na naiwan sa lupa. Paglipas ng 10 buwan sa pagtanim, ito ay handa na ulit hukayin. Karaniwang sa buwan ng Disyembre. Malad-palad na ubi. Ang dahon niya nagsisimula pa lang na sumibol. At kukunin natin yung laman ng ubi. Huhukayin ng kahoy para lumabas yung laman ng ubi. Ito talaga ang gawain ng mga agta. Ang hinuhukay nila is kahoy. Medyo malaki-laki na. Ito ang laman ng ubi ng bundok. At ano po yung pangalan ng ubi na yan? Ang pangalan ng ubi na to is malad-palad dito sa Bicol. Malad-palad. Para siyang kamay. Oo. Para siyang kamay ang ano niya, ang disenyo. Ang laman niya hindi naman talaga purong ubi. Sa balat lang ang ubi. Yan ang pinakalaman niya. Hinahanda namin ang ube sa simpleng pagluluto. Kasama ang iba pang mga halamang ugat gaya ng gabi, hinog na saging, saba at langka. Niluluto sa gata ng niyog at tamis. O kaya naman, linuluto namin itong suman na balot sa dahon ng saging. Kabilang ito sa aming mga paborito. Sa ngayon, ang ube ay tanyag sa pagluluto, hindi lang dito sa bansa. Dahil ito ay maraming pwedeng gamiting sangkap na angkop sa iba't ibang lutuing mga panghimagas dahil sa katamtamang tamis nito.
Namangha akong tingnan ang mga larawan ng iba't ibang lutuin gamit ang ubi bilang pangunahing sangkap. Tulad ng ubi cake, cheesecake, ubi crinkles, ice cream, shakes, donut, tarts, jam, at iba pang mga uri ng pastry o ang aming tanyag na halo-halo. Natawag namin itong ibang uring pananim na ugat sa Bicol bilang amiris o kilalang tugi sa ibang bahagi ng Pilipinas. Ito ay isang baging din na may hugis pusong mga dahon. Ang baging nito ay may maliliit at pinong balahibo, gayon din ang kanyang mga murang dahon. Mula sa isang puno ng baging, maaari kaming mag-ani ng halos 20 ugat at ang ligaw na uri din gaya ng tawag sa aming burot. Mas marami at malalaki pa ang aming nakukuha sa isang puno. Ang laman ng amiris ay pahaba, may balahibo din, kayumanggi at maninipis ang balat na madali pong talupan pagluto na. Samantalang ang laman nito ay maputi, may kaunting lagkit, at ito ay may sariling malinamnam na lasa. Kakangkan katutubo. Sangon yan, kulang na ini, kaya sangon yan, inaasikaso min tigkulture mi na sa may harani kang harong. Tanganing ma-preserve itong mga pagkakangkang panahon na dahil nangon niya nahiling sa syudad o kaya sa mga tindahan para maitukdo mi sa samuyang mga pamilya na saro ini sa mga kinukuha hagang panahon nin pansuporta sa pagkabuhay kang saron agta, lalo na igdi sa part kang Katagbakan and Guwa. Dahon niya, uni po ang dahon, tapos mabibisto mo sinda na saro ning kamiging o kaya amiris. Ang puon, ang pinakapuon diya sa may balagon, igwas siya ning tunok na duwa in sa may harani kang dahon niya. Kakaluton mo diyan sa puon, makukuha mo na sila man. Nguningan ubi pa oh. Ano sila man idi. Kundi saradit po ang laman. Tatig uni po ang lamang kan kamiging o amiris. Po yung amiris, medyo maliit pa po siya kasi hindi pa po talaga ito ang tamang panahon para magkali ng amiris. Ayan po. Ang amiris, sangon yan po saradit sila tabag-on transplant. Ang pagugusi po kay ni lalo na number 1 na mabistuhan mo sinda na okay na igusi, pag mayo na sinda ni mga dahon, tarag na ang dahon niya. Sangon yan kaya puro unan pa lang kang pagdahon ninda. Mga pirang taon na po pwede sindang Mga 1 year ang pinaka maray na pagugusi kay ning amiris amiris or kamiging. Kamiging. Apo. Mas bistado kaya sa part kang Bicol ang amiris, sa part naman kang Katagalugan is kamiging. Ang arawot, kilala sa tawag naming oraro o sago, ay pangmatagalang halamang ugat. Ito ay madaling itanim saan man lugar dito sa amin, sa silong ng mga kahoy o niyugan.
Karaniwan po sa amin, ang hinuhukay na sago ay linilinis at linalaga. Tulong kaming lahat sa paghuhukay-kay, paglinis, at sa paggawang harina. Kapag marami po itong dahon, iyan po ay tanda ng malalaki ang kanyang puting ugat. Ito ay may puti ding bulaklak. Samantalang ngayong panahon, ang harina ng uraro ay isa sa pinakamahalagang sangkap sa paghurno ng masarap na biskwit, sorbetes, o sa iba pang lutuing may sarsa. Ito po ang uraro. Isa po siya sa mga pagkain ng mga ninuno namin. Inabot ko po doon sa aming mga ninuno ang pag-process ng uraro, isinasaing, at saka pag sinaing mo na siya, tinatanggalan mo ng balat and ididikdik mo lang sa asin, pwede na siyang kainin. Ang uraro po, siya rin po ang itinuturo namin sa mga supling namin ngayon para kung sakaling sila na ang magkaroon din ng supling, maituro din nila ang uraro ay isang alternatibong pagkain ng mga IP dito sa taas ng Isarog. Kakaunti na lang ang nakakaalam nito na kainin at kakaunti na rin ang tumutubo na uraro. Ang uraro hindi lang siya pagkain, pwede rin siyang pangdikit ng papel kung sakaling mayroon kang ididikit na papel sa dingding. Ito ay binababad namin sa mainit na tubig upang alisin ang mga nakabalot na hibla. Maliban sa pagkain, itong uraro ay gamot din sa mga sakit sa balat, sa kagat ng mga insekto, masakit ang sikmura, at sunog sa araw, at iba pa. Napakasarap itong kainin, gaya din po ng ibang halamang ugat, dahil sa taglay nito ang sariling katamtamang tamis. Ito ay aming binabayo upang madaling ihiwalay ang harina sa hinuhugasang mga hibla. Baka na. Bakit takiraway? Ang nakukuha naming harina buhat sa oraro ay linuluto naming suman, kalamay, at gamit din namin sa pag-aarmirol ng ibang damit. At gayon din, pwede itong ihawin at pwede na agad kainin, kagaya ng mga batang ito. Sana po nasiyahan kayo sa aming pinakita. Ang susunod po nating matutunghayan ang pag-aani namin ng tuba. Sama po ulit tayo.